Natagpo ang patay at nakasilid sa isang garbage bag ang isang babae sa Payata sa Quezon City. Inaalam pa ang kanyang ikinamatay pero may tinitignan ng anggulo ang pulisya. Nakatutok si Oscar Oida. Exclusive! Mag-alas 8 ng umaga kanina, nang makapasan umano ang ilang basurerong naghahakot sa San Lorenzo Street, Barangay Payatas A, Quezon City, ng sobrang bigat na garbage bag. Nang silipin nila ang laman nito, tumambad ang kamay ng isang tao. Tinila ko sa dulo kasi mabigat eh. Di tinastas ko sa ako. Kinuha ko yung mga plastic. Ilagay ko sa ako. Tapos yung plastic na item, buo siya. Tinastas ko na ulit. Nung nakita yung kamay, wala, takbuhan na sila. Takbuhan na rin kasi tao eh. Ayon pa sa mga basurero, wala silang nakitang dugo sa naturang garbage bag. Wala naman dugo, parang ano siya eh. Parang sinakal siguro yan. Matigas na. Siguro, isang araw pa siguro yan. Pero ang mga pulis, inaalam pa ang ikinamatay ng biktima. Base sa inisyal na pagsiyasat, babae ang biktima na nasa edad 30 hanggang 40 anyos. 5'1" ang height, payat ang pangangatawan, fair complexion at may suot na singsing. Ang ipinagtataka raw ng mga pulis. Meron siyang 4 to 5 layers ng damit, kasama na yung jacket. Patuloy po yung pag-iimbestiga ng ating kapulisan. Kasi kung natural death, sa isang area siya makikita. Pero since nandun siya sa garbage na isinilid, tinitingnan natin ang mga anggulo kung meron po bang mga involved dito sa pagkamatay ng babae na ito. Sa ngayon, patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan ng biktima at sanhi ng kanyang pagkamatay. Iniisa-isa na nila ang mga nakuha ng CCTV sa area kung may nakunang nag-iwan sa mga labi ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Lagpas 5,000 taga Negros Occidental na po ang nananatili sa mga evacuation center dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon. Mahigit 20 barangay naman ang apektado ng ashfall kasunod ng explosive eruption kahapon. At nakatutok si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Matapos ang naitalang explosive eruption sa Mount Kanlaon, pasado alas 2 ng madaling araw kahapon May 13. Umabot sa ilang bahagi ng Bacolod City ang abo na ibinuga ng bulkan. 21 barangay ang apektado ng ashfall ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kadamo? Oo, super baho. Kapait ng mata ko. Tanan ng salakyan na nakikita na mo niya, puro abo. Kita mo magputi ng bang short na itong may kabataan, may mga apo ko yan mo. Hindi na nasundan pa ang pagputok ng bulkan sa ngayon. Pero sabi ng Office of the Civil Defense, posible pa rin itong mangyari. Sa ngayon, nananatili pa rin sa evacuation centers ang mahigit 5,000 individual sa Bagos City, La Carlota City at La Casillana sa Negros Occidental na apektado ng nakaraang pagputok ng Mount Kanlaon noong Disyembre 2024 at Abril ngayong taon. Wala kita ng evacuate. Wala naman ka nadabilin sa within the 6 kilometer extended danger do. Nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan. Wala pa ring rekomendasyon na itaas ito sa Alert Level 4. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Eileen Pedreso, nakatutok, 24 oras. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na i-disqualify ang 2 hukom sa paghawak ng kanyang kasong Crimes Against Humanity. Nakasaad sa dokumentong may petsang May 12 na ang hiling na ito ay magtitiyak ng autonomy and irreproachability ng mga hukom, pati na ang maayos na pagsasagawa ng paglilitis. Noong May 6, tinanggihan ng pre-trial chamber ang apela ng kampo ni Duterte na alisin ang 2 hukom sa kaso. Kasalukuyang nasa kustodiya ng ICC sa The Hague, Netherlands, si Duterte. Gaganapin ang confirmation of charges sa September 23, 2025. Samantala, ilang araw nang nakararanas ng mga pagulan sa Metro Manila sa gitna ng mainit pa ring panahon. Tanong tuloy ng marami, tag-ulan na ba? Ang sagot ng Pag-asa sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Iinit. Tapos uulan. Ganyan na sa Metro Manila nitong mga nakalipas na araw. Tulad kanina, nang umulan ng malakas sa Quezon City, na nagdulot ng hanggang bangketang baha sa Muñoz. Ang mga inabutang rider, nagsisilong tulad sa ilalim ng MRT Kamuning Station.
habang ang ilang bata sinamantala ang pagkakataong makaligo sa ulan para maibsan ang init. Kahapon, halos mag-zero visibility sa lakas ng ulan sa Parañaque. Malakas din ang ulan sa Espanya Boulevard. Sunod-sunod din ang ulan sa Tupi, South Cotabato nitong mga nakalipas na araw. Kaya posibleng lumambot ang lupa sa isang bundok at gumuho sa peryahan. Natabunan ng isang lalaking natutulog noon sa kubo at nasawi. Patuloy tayong nakakaramdam ng napakainit na panahon hanggang ngayon. Pero ilang araw na rin tayong nakararanas ng napakalakas na ulan. Kaya tanong ng marami, tag-ulan na ba? Ang sagot ng Pag-asa, hindi pa. Although nakakaramdam nga tayo ng mga thunderstorm tuwing hapon, ay hindi pa po tayo naka-rainy season. May mga kondisyon na kailangan mangyari muna bago makapagdeklara ang Pag-asa na tag-ulan na. Dapat more than 50% ng station sa western section ng bansa natin or yung mga nasa may climate type 1 ay makapagtala ng 25 millimeters or more na pag-ulan sa loob ng 3 days na magkakasunod na araw, and then dapat meron silang at least 1 millimeter na daily rainfall. Weather system usually affected by southwest monsoon. So sa climate type 1, merong 2 pronounced season. So dry during November to April and wet the rest of the year. Kasama sa mga lugar na may climate type 1 na binabantayan ay ang Lawag, Ilocos Norte, Vigan, Ilocos Sur, Dagupan, Pangasinan, Zambales, San Jose Occidental, Mindoro, Pag-asa Science Garden sa Quezon City, Naiya at Batangas. Dahil pa iba-iba ang lagay ng panahon, payo ng Pag-asa sa publiko. Napapansin nga natin na may kainitan and then biglang uulan and then mainit ulit. So ito po kasi ay signature ng mga thunderstorm. So yung mga thunderstorm kasi natin, posible yung biglaang buhos ng ulan. So advice pa rin natin sa ating mga kababayan na lagi pa rin talagang magdadala ng payong. Tumutok din daw sa mga abiso ng Pag-asa. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Heavy ang scene sa taping but in real life, maganda raw ang chemistry ng team ng My Father's Wife ayon kay Kylie Padilla. Ibinahagi rin ni Kylie kung kaninong co-star siya pinakakomportable. Makichika kay Lars Santiago. Mabigat kaagad ang kinunang eksena ni Kylie Padilla sa bagong series nila ni Gabi Concepcion, Hazel Kenochi at Jack Roberto na My Father's Wife. Pero kapag tapos nang gumulong ang kamera, chill and relax nung taping namin. And ang ganda ng buong team. May ano kaagad, may chemistry kaagad, and yun lang, relax lang yung energy sa set. And I love that. Sa mga co-star ni Kylie, pinakakomportable raw siya kay Jack dahil nakasama na niya ito sa GMA series na Bulera. Nagkita kami sa workshop actually, nag-workshop kami. And then, yun naman din yung comment ng mga tao na meron nga talaga, may chemistry kami. Bukod kina Hazel at Jack, naka-eksena na rin ni Kylie, sina Gabi at Snooki. Ang ganda ng chemistry namin on screen. And yun yung importante, diba? Kasi naka-eksena ko sila kahapon. And yun, nakaka-excite ang mga mangyayari sa script. Pero kahit puspusa na ang taping ni Kylie, hindi pa rin daw niya pinababayaan ang kanyang pagiging nanay sa dalawa niyang anak. Ipinagmamalaki nga niyang parehong honor student, sina Alas at Axel. Kaya kung pwede nga lang daw, ay mapagbigyan niya ang hiling ng mga ito. Matagal na silang nag-aayang mag-beach. But hindi nga kami makahanap ng window kasi gusto ko sana 4 days. Matagal. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Tiklo ang isang lalaki sa Cavite dahil sa pag-i-issue umano ng mga talbog na tseke at hindi raw pagbabayad ng mga inuupahan niyang sasakyan. Ang pag-upa ng mga sasakyan ng suspect gamit umano niya para magmukhang big time at makapangutang at makapang-scam. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Tailing kami sa subject wanted person. Gamit niya ang sasakyan ay XRH 917 Expedition Black.
Binuntutan at hindi na nilubayan ng Highway Patrol Group ang 29 anyos na wanted na si alias Melvin nang maispatan nila ito sakay ng isang SUV sa area ng Bacoor, Cavite. Tol, pag traffic baba na kayo, dalawa kalat. At nang maipit na sa traffic ang suspect. Sige. Nagbabaan na ang mga pulis. Sir, mga pulis po kami, sir. Pwedeng patabi lang po saglit, sir. Ito po ID ko, sir. Halatang nabulaga ang suspect. May warrant po kayo, sir. Ito po, sir, yung warrant niya, sir. Agad itong may tinawagan sa kanyang cellphone. Baba muna yung bintana, baba yung bintana. Sakay dito. Sige po, relax lang po sa inyo. Sir, bababa lang yung bintana, sir. Pero agad na naisakatuparan ng pag-aresto. Saan po ako dadalhin? Sa Krami po, sir. Sa Krami daw. Ngayon, sir, inaaresto ka po namin sa nyo po, sa warrant of arrest po, sa Istapa, tsaka BP22. Sir, may karapatan ka pong manahimik. Inaresto si alias Melvin sa kasong estafa at paglabag sa Batas Pambansa 22 o pag-i-issue ng checking talbog o walang pondo. Ang isa sa mga nagabla sa suspect, natakbuhan daw ng kulang kalahating milyong piso matapos na hindi bayaran ng suspect ang nirentahan itong sasakyan sa kanya. Inisyon niya po kami ng maraming cheque. Dapat na ipapa-deposit po namin, pero pinipigilan po niya kami ipa-deposit kasi babayaran na lang daw po niya ulit ng true cash. Ayon sa complainant, galawang big time ang ipinakita sa kanya ng suspect kaya hindi niya ito pinagdudahan. Ang dating po niya is very formal po. Tapos yung pananalita po niya is very parang professional po talaga. Anak daw po siya ng general, pamangkin po siya ng ating security advisor. May binabanggit siyang mga connections po na iba't ibang name na nasa katungkulan po. Dagdag ng complainant, ang inupakan sa kanyang sasakyan ng suspect, nilagyan daw ng mga blinker at sirena, saka ginamit na sasakyan ng kanyang mga bodyguard. At sa mga video na ito na nakuha ng HPG mula sa social media account ng suspect, makikita ang ilan sa kanyang mga road trip. Sakay siya ng isang luxury vehicle na kinokonvoyan ng mga sasakyan sa likuran at harapan. Nagpapakilala po siya bilang isang mayamang tao. Pero kalaunan ayon sa HPG, nabuking ng pulisya na racket lang pala ito ng suspect. Through the series of validation and verification, napag-alaman din naman natin na hindi po yun totoo. Ginagamit daw niya itong paraan para makapangutang at makapang-scam. Isa po sa kanyang mga target, ito po mga vlogger. Isa po yun sa mga ginagamit po niya para makapambiktima pa at mabiktima rin yung mga kapwa rin vlogger, Sir Emil. Bakit kaya vlogger na PM? Unang-una, syempre, sa impluensya ng mga vlogger na ito. Pati pala, ang mga luxury vehicle na gamit ng suspect, inupakan lang at hindi binayaran ayon sa HPG at pati ang mga bodyguard daw. Kalaunan, naghain na rin ng reklamo matapos daw na hindi rin bayaran ng suspect. Pinagkalooban po namin siya ng tiwala. Tapos kami po ay sinaulihan po ng hindi po maganda. Sobrang naapektuhan po kami doon dahil kami po pumapatas, lumalaban po kami ng patas. Naghahanap buhay po kami ng marangal. Kanina, muling nagsidatingan ang panibagong batch ng mga nautangan at na-scam umano ng suspect na tumangging magbigay ng pakayag. Muli, baka po kayo ay nabiktima ni alias Melvin. Narito po ang inyong HPG at bukas po ito. Bukas po kami 24/7 para po mag-cater ng anumang pong reklamo para po sa taong ito. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, 3 weather systems na po ang makakaapekto sa bansa. Bukod sa easterlies at frontal system, nagbabalik ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Ang frontal system ay pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin habang ang ITCZ ay banggaan ng hangin mula sa magkabilang hemisphere o hilaga at timog na bahagi ng mundo. Ang convergence o salubungan ng magkaibang hangin ay pinagmumula ng makakapal na ulap na nagdadala ng ulan. Bukod sa mainit na panahon, pwede ring magpaulan ang easterlies na nagdadala ng thunderstorms. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, may tsansa na ng ulan sa Mindanao at ilang bahagi ng Southern Luzon.
Mas malawakan at halos buong bansa na ang posibleng makaranas ng pag-ulan sa hapon. May matitinding buhos ng ulan pa rin na posibleng magdulot ng baha o landslide. Sa Metro Manila, kahit aabot ang alinsangan sa 41 degrees Celsius, pwedeng maulit pa rin ang thunderstorms bukas, gaya ng naranasan kaninang hapon. 23 lugar naman ang pinaghahanda sa heat index na 42 hanggang 43 degrees Celsius bukas. Danger level po yan at posibleng magdulot ng heat stroke. May cloud cluster o kumpol ng mga ulap din na namataan sa silangan ng Mindanao. Ayon po sa Pag-asa, bahagi yan ng ITCZ at patuloy na imomonitor sa mga susunod na araw. Hindi biro ang trabaho ng mga delivery rider na bukod sa init at ulan ay sumusuong sa panganib sa kalsada. Pero hindi yan iniinda ng aming nakilala sa Cavite kahit pinahihirapan pa siya ng kawalan ng kaliwang kamay. Tinulungan siya ng inyong Kapuso Foundation. Ipinanganak na walang kaliwang kamay ang 28 taong gulang na si Nathaniel. Pero kailanman ay hindi raw siya nakaramdam ng kakulangan sa sarili. Sa katunayan, araw-araw siyang laman ng kalsada dahil nagtatrabaho siya bilang delivery rider sa kanilang lugar sa Cavite. Sinusuportahan niya kasi ang pangangailangan ng kanyang amang may tuberculosis dahil silang dalawa na lang ang magkatuwang sa buhay. Mabuti na lang anya at libre ang gamot ng TB sa health center. Hindi ko na nararamdaman na mahirap. Basta po ang sa akin, tuloy-tuloy lang po kumita para makasurvive. Pinakagantimpala ko po sa araw-araw, makauwi pong safe. Umaabot ng 1,000 piso ang kita niya kada araw kung maraming delivery. Pero may araw ring halos walang kinikita. Ang kanyang diskarte, mag-post sa kanyang social media para makakuha ng mga delivery. Kahit paminsay, sumasakit na ang kanyang katawan sa pagdadrive. Masakit po sa sa braso. Kasi hindi po siya natitwist naka-straight lang po siya sa manibela, nakatukod. Bilang tulong kay Nathaniel, nagbigay ang GMA Kapuso Foundation at LN4 Foundation ng arm and hand prostheses na makakatulong sa kanyang paghahanap buhay. May dala rin tayong grocery packs at vitamins para sa kanilang mag-ama. Dahil sa prosthetic hands na binigay natin sa kanya, pantay na yung paghawak niya sa manibela. Masaya kasi kahit papaano po, sa tulong po ng prosthetic, mapipil ko po kahit papaano na parang kompleto po yung parte ng katawan ko. Sa mga nais sumuporta sa aming mga proyekto para sa persons with disabilities, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lubolier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Dahil halos sumabay po ang preparasyon ng eleksyon noong nakaraang linggo, minabuti po ng GMA Kapuso Foundation na gawin ang Mother's Day event sa darating na Sabado, May 17 po yan. Alas 7 ng umaga po sa Ever Commonwealth sa Quezon City. Tara, makisumba na, mommies, para forever healthy. Meron din tayong libreng bone density scan, cervical at breast exam screening. Bukod dyan, may libreng gupit, manicure, pedicure, eyebrow shading, breakfast, giveaways, at may regalo pa. Hindi lang yan dahil maaari kayong manalo ng special awards. Sa mga interesado, tumawag at magpalista sa mga numerong naka-flash sa inyong TV screens simula bukas hanggang May 16. O di kayo mag-iwan ng mensahe at mag-register sa official Facebook page ng GMA Kapuso Foundation. At good news po, asahang bababa ang singil sa kuryente ngayong buwan. Ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, hanggang mahigit piso at 9 na sentimo ang ibinaba ng transmission charge nitong Abril. Mula po yan sa mahigit piso at 50 sentimo noong Marso. Ang bawas singil ay dahil sa bawas sa transmission wheeling rate o singil ng NGCP sa paghahatid ng kuryente, gayon din ang mas mababang demand habang unti-unting nababawasan ang init.
Mga kapuso, mahalagang bahagi ng birth certificate ang citizenship ng isang individual. Pero paano kung mali? Tulad ng nangyari sa isang padre de pamilya. Idinulog niya yan sa inyong Kapuso Action Man. Problemado sa birth certificate ng ikalawang anak ang padre de pamilyang si Christian. Kapwa Pilipino sila ng misis pero laking pagtataka niyang naging Chinese ang nationality niya sa mahalagang dokumento ng bata. Ngayon lang din. Kasi hindi naman naman ipansin kasi okay naman Yung inisa-isa ko na, doon ko siya nakita. Nakita ko siya naging Chinese siya. Kaya siyempre nabigla rin ako kasi pagtingin ko, siyempre medyo may kalabuan kasi mata ko. Nakasaad din sa birth certificate ni Christian na parehong Pilipino ang kanyang mga magulang. Ang tansya ko doon sa pagkakamali ng mga naging code siguro yun. Ayoko naman na magkaroon ng problema yung anak ko kung sakasakaling wala na ako. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa ahensya ng gobyerno na pwedeng tumugon sa naturang hinaing. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang citizenship po kasi ay substantial na entry. So, idudulog na po ito sa korte para maitama or maikorek. No? Kahit sinasabi nila na clerical man ito. So, hindi po ito covered dun sa Republic Act 9048. Ano ang ugat ng mga ganitong pagkakamali mo? Well, number one, negligence na rin siguro sa nagpe-prepare or dun din po bibigyan din natin ng responsibilidad yung mga informant or yung registrant na tignan mabuti yung mga entries para tama yung mai-record sa register. Payo ng PSA kay Christian. Magpa-advise sila sa lawyer kasi kailangan na silang mag-file ng petition sa korte. Sa ngayon ay nalinawan na si Christian hinggil sa proseso. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magturo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.